tayo magsimula, mayroon muna akong mga tanong sa inyo. Unang tanong ko is, pag-isipan po natin tong mabuti. Bakit maraming mabubuting tao ang pumapalya? Pangalawa po is, bakit maraming masisipag sa trabaho pumapalya? Pangatlo, bakit maraming matatalinong tao pumapalya? Pang-apat po is, bakit yung mga kabataan or kahit matagal na sa trabaho pumapalya? Kahit mga professional, teachers, doktor, di ba? Pumapalya din sila. At bakit nag-end up retiring without enough savings? Ano kaya sa tingin nyo ang rason? Hindi naman nila ginusto na pumalya sila. Wala namang taong may gusto na papalya, di ba? Dahil po yan na hindi nila alam kung paano nila i-manage ang kanilang personal finance. Dahil po the lack of financial education. Pag hindi po natin binago ang ating mindset, ito yung magiging challenges natin in the future. Yung una po is job insecurity na lang yung mayroon tayo kasi wala naman po tayong security sa trabaho natin. Kasi pwede tayong palitan ng kiosk, 'di ba? Yung machine sa gaya ng airport dito sa Singapore, machine na, pipila ka, i-scan mo na lang yung passport mo, ikaw na yung gagawa. Pwede ka mag-check-in ka din na ikaw na mismo sa online, 'di ba? Then mga factory workers, napapalitan na ng robot, machine din, di ba? Then computer, tulad ng COVID, nagsara na mga kumpanya, di ba? Marami. Kaya wala tayong security sa ating, kailangan talaga na mayroon tayong part-time business para may backup. Then pangalawa, yung low savings tapos mataas pa yung utang. Maraming ganito, ako din noon. Marami tulad ng nanay ko, 'di ba? 72 years old na siya, pero nagpatuloy na nagtatrabaho tapos marami pang utang na binayaran. Ako yung tumulong magbayad ng utang kasi naawa ko. Kaya dapat po ma-manage natin yung utang natin at mag-ipon po tayo kasi pag hindi tayo nag-iipon, baka habang buhay tayo nagtatrabaho. Mahirap po yun. 'Di ba? Kaya kailangan talaga mag-save tayo at i-manage yung utang natin para pagtanda natin, mag-retire tayo, wala tayong utang. Pangatlo is high cost of education, 'di ba? Mataas po yung education ng anak natin, yung tuition sa college pa lang, 'di ba? Magastos magpaaral ng anak. Pag hindi po tayo nakapag-ipon, ito yung magiging senaryo tulad ng pamangkin ko, hindi po kasi tricycle driver lang yung kapatid ko. Huminto yung isa, hindi nakapag-aral ng college, huminto muna kasi yung kuya muna kasi hindi kaya. Kasi mahal po yung tuition kasi. Yung kung nasa Maynila ka, di ba, pag private nasa 100,000. Sa probinsya, 26,000. Kung tricycle driver ka lang, di ba, hindi kaya. Kaya dapat po pag-ipunan natin yung education ng anak natin para hindi sila mapahinto o anak, masabihin natin na huminto ka muna kasi si kuya muna din, o anak, magtrabaho ka muna kasi hindi na natin kaya, di ba? Mas maganda na, o anak, ito yung tanong, saan mo gusto mag-aral, di ba? Kaya kailangan talaga paghandaan natin yung education ng anak natin. Then pang-apat po is yung increasing of cost of living, di ba? Yung inflation, napansin nyo ba yung ang mahal ng mga bilihin ngayon? Dati, yung 1,000 mo, marami pang nabibili. Pero ngayon, ano na lang ang mabibili ng 1,000 mo? Kalahating ka ba na bigas na lang, di ba? O, kasi dati, yung bigas is nasa 1,500, 1,800. Ngayon, nasa 3,000 plus na. O, kailangan po na mag-invest tayo doon sa malaki yung interest para makasabay sa inflation yung pera natin. Kaya nandito po yung IMG, kasi ang IMG build community. Dahil naniniwala kami na everyone deserve na magiging educated. Dahil ang goal po namin is
to make financial education is available po sa lahat. Kahit ano pa ang status mo sa buhay, anong posisyon mo, pwede ka dito basta willing ka pong matuto at makinig. We want to inspire you to become your own financial educator. Ba? You must be educated about personal finance so you can decide for yourself what you need. Diba? Kasi ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung gusto mo. Nandito lang kami na mag-guide sa'yo at mag-recommend kung ano ang maganda para sa'yo. Kailangan mo para ma-recommend namin ko para sa'yo yung maganda. Dahil naniniwala kami na no family left behind, gusto namin na matuto din po kayo na makapag-ipon at makapag-invest ng tama. You can control your future dahil nobody should be more interested and invested in your financial future than yourself. Di ba? Wala naman talagang magiging interesado kundi ikaw lang mismo sa sarili mo. 'Di ba? Kahit yung amo mo, 'di ba? Hindi naman siya magkaka-interest yung employer mo eh. 'Di ba? Kung mayroon man magkaka-interest is ano 'yon? Baka i-scamin ka kasi kahit gobyerno yung employer mo, hindi yun magsabi na i-manage niya yung pera mo, 'di ba? Ikaw mismo it's your own responsibility to learn the simple rules of how money works. Understanding it's a part of taking care of your family. Kasi kung mahal mo yung pamilya mo, magbibigay ka ng oras at panahon para matuto ka. Become your own financial educator. Dapat po alam natin na mag-make more money. Dapat din alam natin kung paano natin i-save ng tama yung pera natin. At dapat alam natin kung paano mag-grow yung pera natin. At dapat i-protect natin yung mga asset natin. Ba?